Good news po! Ang 18 cargadores ng mga DDS ay mukhang may maagang pamasko na matatanggap mula sa Department of Justice. Multiple counts of cyber libel at perjury. At syempre pa kasama dyan sa regalong yan ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Aprobado na rin daw po ito ng Prosecutor General pagkatapos mahanapan ng prima facie evidence ang sinampang kaso laban sa kanila. Kung kaya naman, ang next delivery malamang sa malamang ay male-maletang grocery na mula sa kanilang mga pamilya papunta sa kulungan. Maganda man po kasi ang pag-expose nila ng korupsyon kuno na kanilang natunghayan. Mahirap naman paniwalaan ang kanilang mga salaysay na obvious na puros kasinungalingan. Kaisa po natin ang buong bayan sa pagsugpo at paglaban ng iba't ibang katarantaduhan sa ating gobyerno. Hangad lamang po natin na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Pero hindi rin naman po pwede na may biglaan nalang lalabas na witness kuno para magkwento ng mga gawa-gawang pangyayari kung saan ididiin lang po nila ang mga kalaban ng kanilang panibagong pinagkakakitaan. Kung kakampi ka, wala ka sa dinilibira ng maleta. Pero once na bumaliktad ka at lumaban na sa kanila, asahan mong sa susunod na papreskon ay kasama ka na nila sa kanilang sarswela. Pwede ba naman yun? Hindi po yan ang hustisya. Kung kaya rin naman po nakapagtataka ng sobra dahil kakasuhan na nga po ng Department of Justice ang 18 kargador na ito kasama ng kanilang abogado dahil sa kanilang mga salaysay na nakasaad sa kanilang joint affidavit. Pero parang itong ating ombudsman ay tila pinipilit pa rin gamitin ang mga napili niyang 8 out of 18 na kargador para mabuo lamang o para lamang magkaroon siya ng kaso laban kay Martin Romualdez. Pwede po ba namang mangyari na sasabihin nating sinungaling yung 18 at kakasuhan na nga ng DOJ, pero yung 8 sa kanila ay papaniwalaan pa rin natin at sasabihin nating totoo ang kanilang mga sinasabi? Mag-iisang taon na po simula nung sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, ang mga katagang mahiya naman kayo. Mag-iisang taon na rin po na nagpapapresko ng ating ombudsman. Walang kasong maihain at walang ebidensyang makita. Lahat po, puro lang paninira. At ang pagpupumilit ng naratibong si Martin Romualdez ang may kasalanan ng lahat. Kahit pa na alam naman nating lahat na hindi siya ang may kontrol ng buong gobyerno at limitado lamang siya sa trabahong nakasaad sa konstitusyon sa 4 na sulok ng House of Representatives. Kung kaya't magpapaisip ka talaga, nasaan na kaya ang ibang mga pangalan pang binanggit sa mga investigasyong ginawa ng iba't ibang institusyon mula sa iba't ibang witness na kanilang naimbitahan? Ang mga nag-appear sa Blue Ribbon Committee hearing sa Senado at sa ICI investigations. Kamusta na kaya ang kaso laban kay former Senate President Cheese Escudero? Paano naman yung kay Senator Joel Villanueva? Nasaan na po si Adrian Bersamin? Si Amena Pangandaman ng DBM, si Manuel Bunoan na head ng DPWH nung nangyari ang lahat ng nakawan at siya ring nakasuhan na. Bakit ngayon ay gagawin pang state witness? Di ba't sila ang mas may kapangyarihang isakatuparan ang kaliwat kanang nakawan sa pondo ng bayan dahil sa kanilang mga posisyon at kapangyarihan sa loob ng ating gobyerno? Nasa kanila po ang pondo, nasa mga ahensya nila ang pera, ang approval, ang pag-bid out ng mga projects, ang pag-release ng budget, ang pag-implement ng mga proyekto, ang pag-a-approve dito at ang pag-audit nito. Sila po sa executive branch ang ultimately merong eksklusibo at sole power to perform these responsibilities. Sila lang rin po ang may kapangyarihang ilabas ang pera ng bayan para sa mga iba't ibang proyekto na kasama sa nabudgetan. Bakit po hindi sila na special mention ng ating Pangulo sa kanyang nagdaang SONA? Bakit iisang pangalan lamang po ang nabanggit? Kahit pa man na alam natin na yung iisang pangalan na yon ay hindi mahanapan ng ebidensya o makasuhan man lang ng ombudsman. Base po sa argumento ni Attorney Jude Roy, miyembro ng defense panel noong 2012 impeachment kay former Chief Justice Renato Corona at isang constitutional lawyer, ikinagulat niya rin daw ang pagbabanggit sa iisang pangalan lamang nung
SONA. At lubos niya ring ipinagtataka ang hakbang ng ombudsman na gamitin ang 8 sa 18 na kargador. Gayon pa mang sinabi na nga ng Department of Justice at kahit ni ombudsman mismo na sila ay mga sinungaling. Perjurious ang affidavit. Ang pagkakaintindi niya rin raw sa batas ay ang ginagamit na patakaran ay dapat pare-pareho lang. Dapat may reasonable certainty of conviction. Ngayon, kung sinasabi na nga ng Department of Justice na sinungaling ang 18 kargador at kakasuhan pa nga nila ito kasama ng abogadong si Attorney Levy Baligot, bakit naman naisipan ng ombudsman na gamitin ang 8 lamang sa kanila at sabihing sila ay hindi sinungaling upang mabuo lamang ang kanilang kaso laban kay Martin Romualdez? Pwede po ba talagang mangyari na sabihin nating sinungaling sila pero pagdating kay Martin Romualdez ay nagsasabi sila ng totoo? Ayon pa nga kay Attorney Jude Roy, isa itong constitutional violation dahil karapatan ng bawat mamamayan kahit sino pa man ang tinatawag nating equal protection sa batas. Kitang-kita naman po natin na sa loob ng 1 taon ay si Martin Romualdez na ang ginawang pulutan ng mga politikong gusto ring umingay ang pangalan. Yung mga gustong mag-trending sa social media. Yung mga naghahanda para sa 2028 elections. Ang pangalang Martin Romualdez kasi ang tanging magbibigay sa kanila ng platform upang ma-pick up sila ng media. Pero kahit saang investigasyon naman ng iba't ibang institusyon na meron tayo dito sa bansa ay talagang hindi nila siya mahila. Walang ebidensya at walang ni isang witness na nag-uugnay sa kanya sa flood control. Masyado na rin pong halata ang pag-iwas nila sa iba pang pangalan na sangkot dito sa flood control scandal. Mga pangalang kumpleto sa documentary evidence, kumpleto sa paper trails, at kumpleto sa mga corroborating statements coming from various witnesses na inimbita sa iba't ibang investigasyon ay sinagawa. Baka kasi barkada, kainuman, o mga kasamahan nila sa ehekutibo. Hindi na rin natin talaga alam kung ano ang totoong dahilan. Pero uhaw na po ang Pilipino sa kasagutan. Nakikita na rin natin ang mga kasinungalingan at kahit anong pilit pa nilang ilihis ang usapan patungkol sa flood control at isisi itong lahat sa iisang pangalan lamang, Martin Romualdez, ay obvious naman na ginagawa lamang siyang sangkalan. Sa tingin niyo po ba ay natapos na ang nakawan nung siya po ay bumaba sa pwesto upang isumite ang kanyang sarili sa proseso at para maimbestigahan? O mas lalo pa po bang lumala at bumigat ang problema ng bayan? Kung kaya't hindi naman po talaga natin may iwasan ang marami nating katanungan. Nasa na po ang mga ibang malalaking pangalan na nadawit at na-implicate dito sa flood control scandal na ito? Ligtas na po ba silang lahat dahil hindi sila nabanggit ng Pangulo sa kanyang nakaraang SONA? Ligtas na po ba si Cheese Escudero, si Joel Villanueva, si Adrian Bersamin, si Amena Pangandaman at marami pang iba? Ligtas na po ba itong mga nasa Senado? Ang iilan sa kanila dahil mas pinili na nilang umanib sa mayorya at suportahan ang impeachment laban kay VP Sara? Sapat na po ba na hustisya ang may maituro lang po na iisa? Si Martin Romualdez lang po ba talaga? O siya lang ang pinupinterya ng maduming politika ng ating bansa? Kung katotohanan lamang po ang gusto nating lahat makamtan, bakit patuloy pa rin po tayo naniniwala sa mga kasinungalingan? Talaga po bang si Martin Romualdez ang pinakamakapangyarihan?